Samantala, ang Supreme Court inalis na ang TRO sa NCAP para sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa Hunyo. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada Live Report! Pansamantalang inalis ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Pero ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, limitado lamang saklaw nito sa resolusyon ng MMDA. Ibig sabihin, tanging MMDA lamang ang maaaring magpatupad ng NCAP at ito'y sa mga pangunahing lansangan tulad ng EDSA at C5. Ang NCAP ay gagamitin ng MMDA upang mapabilis ang pagpapatupad ng batas trapiko sa oras na magsimula ang rehabilitasyon ng EDSA sa Hunyo. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tatawagan ang rehabilitasyon na EDSA Rebuild dahil bahagi ito ng Build Better More project ng administrasyon. Kailangan na daw masimula ng pagsasaayos ng EDSA dahil 45 taon na ang nakakalipas ng huli itong inayos. Kahapon, nagpulong na ang DPWH, DOTR at MMDA para tapusin ang mga plano sa pagpapatupad ng EDSA Rebuild program. Kabilang sa mga tinalakay ang schedule, traffic management plan, mitigating measures at augmentation para sa public transport. Inaasahan na sa susunod na linggo, iaanunsyo ang iba pang mahalagang detalye tungkol sa proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.